Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Aljo Rivi Santos at narito ako upang italakay sa inyo ang paksa namin na katangian ng isang mananaliksik. Ang isang mananaliksik dapat ay mayroong natural na kuryosidad o intelektual na kuryosidad kung saan marunong siya magmuni-muni at alamin o magkaroon ng gutom sa kaalaman na aayon sa paksa na kanyang isinasaliksik, kung saan marunong siyang pumili o magsaayos ng mga impormasyon na kanyang hinahanap o isinasaliksik. Yun ang intelektual o natural na kuryosidad na dapat meron ang isang mananaliksik. At pangalawa, meron tayong tinatawag na pagiging maingat sa kanyang isinasaliksik o isang mananaliksik na maingat o sa wikang Ingles, prudent. Prudent researcher. Ang isang prudent researcher or maingat na mananaliksik ay mapili at mausisa sa kanyang mga bagay, sa mga impormasyon na kanyang ilalagay sa kanyang pagsasaliksik o ginagamit sa pagsasaliksik. Halimbawa, kung ako ay isang mananaliksik at ako ay gumamit ng search engine na katulad ni Google or Bing at gumamit ako ng mga artikulo na naka-post sa Google or naka-upload, ako ay susuriin ko muna ang mga artikulo na yon o mga impormasyon na yon upang malaman ko kung valid ba yon o pwedeng gamitin sa aking pagsasaliksik. Yun dapat ang mga katangian ng isang mananaliksik pagdating sa pagsasaliksik. Salamat at next reporter po. Magandang araw, ako ay Serene Magaran mula sa ikatlong pangkat. Ngayon, sa paksang pananaliksik, ating tatalakayin ang katangian ng pananaliksik. Ngayon, bilang karagdagan ay ang ikatlong katangian, pamumuna. So bilang isang mananaliksik, hindi dapat basta-basta tumatanggap ng mga impormasyon, lalo na kung hindi sigurado, o kaya ay may pag-aalinlangan sa pinagmulan nito. So, nararapat munang alamin ang mga pinagmulan ng mga impormasyon kung ito ba ay base sa katotohanan nang sa gayon wala tayong pag-aalinlangan. At ang ika-apat naman ay ang katapatang intelektual. Ito ay ang hindi pagmamanipula ng mga datos o gumagawa ng pagdudoktor sa kanyang dapat gamitin impormasyon. So, bakit kaya? Tunay na ang pananaliksik ay hindi dapat nakabase sa pangsariling opinyon. Dapat meron tayong basihan ng tamang impormasyon. Dahil sa katangian ng mananaliksik, nararapat na maging matapat tayo sa mga binibigay nating impormasyon. Narito ako ngayon para talakayin ang isa sa mga katangian ng mananaliksik. Isa na rito ang pagiging masigasig sa paghahanap ng isang kahulugan. Ng isang mananaliksik, kailangan na maging mapanuri ka. Hindi porket na nakakita ka ng isang kahulugan ay iyon na dapat ang iyong paniniwalaan. Pangalawa ay pagiging matyaga at masikap. Gaya nga nasabi ko, doon napapasok yung pagiging mapanuri mo sa iyong pananaliksik. Kailangan ay alamin mong mabuti kung ano ang tamang kahulugan at pagsikapan mong hanapin kung ano ang tamang kahulugan ng iyong hinahanap. So, papasok na dito ang pagpupunyagi sa pagkuha ng datos. Sunod naman dito ay ang pagiging masinop, matipid. Kapag kukuha ng isang kahulugan, hindi lang basta di porket mahaba ang kahulugan, ay yun na ang tama. Maganda maikli man ang kahulugan ay nandun ang tamang salita. Papasok na dito ang pag-iingat sa lahat ng impormasyong nakakalap. Kaya nga nasasabi ko kanina, hindi lahat ng nakikita mo o na isa-search mo ay totoo at ang tamang kahulugan. Kailangan mo maging maingat sa mga impormasyong nakukuha mo dahil karamihan sa mga ito ay gawa-gawa na. Yun lang. Salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Goong at ang aking tatalakayin ay tungkol sa mga katangian na kailangan taglayin ng isang mananaliksik. Isa dito ay ang pagiging masistema. Bilang isang mananaliksik, kailangan natin ugaliin na maging organisado sa paggawa ng ating pananaliksik.
magkaroon tayo ng maayos ng mga datos na magagamit sa ating pinag-aaralan upang hindi tayo malito o maligaw sa ating ginagawang pananaliksik. Isa din na kailangan na katangian na dapat meron ng isang mananaliksik ay ang pagiging maparaan o madiskarte, kung saan hinahanapan ng isang mananaliksik ng solusyon ang mga problemang kanyang kinakaharap. Kung gagawin ng mga mananaliksik, ang gantong pag-uugali ay isa ito sa magiging tulay upang magtagumpay ang isang mananaliksik. Magandang umaga, ako nga pala si John Patrick Marcelino at tatalakayin natin ang katangian ng mananaliksik. Sa una is kailangan magaling magsiyasat. Ang isang masiyasat na mananaliksik ay ilang katangian ng kailangan upang magaling epektibo sa kanyang trabaho. Kausahin sa pag-aanalisa. Ang masiyasat na mananaliksik ay may kakayahang mag-analisa ng mga detalye at impormasyon ng maingat at mabusisi. Sumunod, mapanuri. Kinakailangan ng isang masiyasat na mananaliksik na maging mapanuri sa kanyang pagtingin sa mga bagay. Sumunod, may pananagutan. Ang mananaliksik ay may pananagutan sa mga katangian tulad ng integridad, may kasanayan sa paggamit ng tamang paraan sa pagkuha at paggamit ng impormasyon nang hindi nilalabag ang mga etikal na pamantayan ng pananaliksik. Sumunod, pakikisangkot. Nangangahulugang ito ng pagtanggap ng responsibilidad sa bawat hakbang ng pananaliksik mula sa pagpaplano hanggang sa paglathala ng mga resulta. Sumunod, malalim na pag-unawa. May kakayahan na maunawaan ang malalim na konteksto at epekto ng kanilang pananaliksik. Hi, ako si Katrina Alexis Silazaro, ang susunod na mag-uulat. So, ang aking tatalakayin ay tungkulin o responsibilidad ng isang mananaliksik. Una ay ang isang mananaliksik ay may tungkulin na makapagbigay ng mga bagong impormasyon kaugnay sa paksang kanyang sinasaliksik. So, ang isang mananaliksik ay may mahalagang tungkulin na makapagbigay ng mga bagong impormasyon ukol sa paksang kanyang isinasagawang pananaliksik. Ito ay naglalayong mapalawak ang kaalamanan ng lipunan at makatulong sa pagsusulong ng kaunlaran. Ang mga mananaliksik ay maaaring gumamit ng iba't ibang paraan para makakuha ng kinakailangang impormasyon tulad ng pagsasagawa ng mga eksperimento, pagsusuri ng mga akda, pag-i-interview ng mga eksperto at iba pang mga pamamaraan para sa pananaliksik. Ang kanilang responsibilidad ay hindi lamang ang pagkuha ng datos kundi pati na rin ang kanyang pagsusuri at interpretasyon ng mga ito. Sa paglabas ng mga bagong impormasyon, nagiging daan ng pananaliksik sa pag-unlad ng lipunan, agham, teknolohiya at iba pang mga larangan. Ang mga resulta ng pananaliksik ay maaaring magsilbing batayan para sa pagbuo ng mga polisiya, pagpaplano ng mga proyekto at pagtuklas sa mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng lipunan. So, sa madaling salita, ang papel ng mananaliksik ay hindi lamang limitado ng pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pagsusuri ng interpretasyon at magpapakalat ng kanyang natuklasan upang mapabuti ang pangkalahatang kaalaman at makatulong sa pag-unlad ng lipunan. So, ang sunod ay isang mananaliksik ay nangangailangan maglagay ng mga sanggunian o references upang hindi masabing nangopya lamang ito. So, ang pagsasama ng mga sanggunian o references sa pananaliksik ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusuri at pagsulat. Ito ay naglalayong patunay na ang orihinalidad na trabaho ng mananaliksik at nagbibigay daan sa mga mababasa na suriin ang pinagbatayan ng kanyang mga idea, datos o konklusyon. So, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sanggunian, pinapakita ng mananaliksik ang kanyang pangako sa integridad at kredibilidad ng kanyang trabaho. Binibigyan nito ang tamang kredito ang mga naunang naglathala ng impormasyon o idea
ng kanyang ginamit sa kanyang pananaliksik. Kasabay nito, nagbibigay ito ng daan para sa ibang interesadong tao na muling suriin at kumpirmahin ang mga pinagbatayan ng mga mananaliksik. Ang pangangailangan ng mga sanggunian ay hindi lamang isang aspeto ng etika sa pananaliksik, kundi pati na rin ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kredibilidad sa trabaho ng mananaliksik. So, ito ay isang paraan upang mapanatili ang tiwala sa proseso ng pananaliksik at sa mga natuklasang impormasyon na ipinapamahagi ng mananaliksik. So, ang sunod naman ay ang mananaliksik ay kailangang siguraduhin na ang nakakalap na impormasyon ay tugma sa paksa na kanilang pinag-aralan. So, ang pagsiguro na ang nakakalap na impormasyon ay tugma sa paksa ng pananaliksik ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusuri at pagsasaliksik. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng datos at impormasyon na inilalabas ng mananaliksik ay may kaugnayan sa kanyang layunin at pangangailangan sa pagsusuri. So, ang mga mananaliksik ay dapat maging maingat sa pagpili ng mga sanggunian, eksperimento o datos ng kanilang gagamitin. Dapat itong makatugma sa kanyang research question o problemang isinasang-alang-ala. Ang hindi wastong impormasyon ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon at konklusyon na maaaring mapagdulot ng kawalan ng kredibilidad sa kanyang pananaliksik. So, mag-ingat sa pagsusuri at pagpili ng mga sanggunian ay nagbibigay daan sa mananaliksik na mapanatili na kalidad at integridad ng kanyang trabaho. Kasama sa responsibilidad ng isang mananaliksik ang pagpapatunay na ang impormasyon na kanyang ginagamit ay may sapat na basehan at may kaugnayan. Hi, ako si Katrina Alexis Lazaro, ang susunod na mag-uulat. So, ang aking tatalakayin ay tungkulin o responsibilidad ng isang mananaliksik. Una ay ang isang mananaliksik ay may tungkulin na makapagbigay ng mga bagong impormasyon kaugnay sa paksang kanyang sinasaliksik. So, ang isang mananaliksik ay may mahalagang tungkulin na makapagbigay ng mga bagong impormasyon ukol sa paksang kanyang isinasagawang pananaliksik. Ito ay naglalayong mapalawak ang kaalamanan ng lipunan at makatulong sa pagsusulong ng kaunlaran. Ang mga mananaliksik ay maaaring gumamit ng iba't ibang paraan para makakuha ng kinakailangang impormasyon tulad ng pagsasagawa ng mga eksperimento, pagsusuri ng mga akda, pag-i-interview ng mga eksperto at iba pang mga pamamaraan para sa pananaliksik. Ang kanilang responsibilidad ay hindi lamang ang pagkuha ng datos, kundi pati na rin ang kanyang pagsusuri at interpretasyon ng mga ito. Sa paglabas ng mga bagong impormasyon, nagiging daan ng pananaliksik sa pag-unlad ng lipunan, agham, teknolohiya at iba pang mga larangan. Ang mga resulta ng pananaliksik ay maaaring magsilbing batayan para sa pagbuo ng mga polisiya, pagpaplano ng mga proyekto at pagtuklas sa mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng lipunan. So, sa madaling salita, ang papel ng mananaliksik ay hindi lamang limitado ng pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pagsusuri ng interpretasyon at magpapakalat ng kanyang natuklasan upang mapabuti ang pangkalahatang kaalaman at makatulong sa pag-unlad ng lipunan. So, ang sunod ay isang mananaliksik ay nangangailangan maglagay ng mga sanggunian o references upang hindi masabing nangopya lamang ito. So, ang pagsasama ng mga sanggunian o references sa pananaliksik ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusuri at pagsulat. Ito ay naglalayong patunay na ang orihinalidad na trabaho ng mananaliksik at nagbibigay daan sa mga mababasa na suriin ang pinagbatayan ng kanyang mga idea, datos o konklusyon. So, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sanggunian, pinapakita ng mananaliksik ang kanyang pangako sa integridad at kredibilidad ng kanyang trabaho. Binibigyan nito ang tamang
kredito ang mga naunang naglathala ng impormasyon o idea ng kanyang ginamit sa kanyang pananaliksik. Kasabay nito, nagbibigay ito ng daan para sa ibang interesadong tao na muling suriin at kumpirmahin ang mga pinagbatayan ng mga mananaliksik. Ang pangangailangan ng mga sanggunian ay hindi lamang isang aspeto ng etika sa pananaliksik, kundi pati na rin ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kredibilidad sa trabaho ng mananaliksik. So, ito ay isang paraan upang mapanatili ang tiwala sa proseso ng pananaliksik at sa mga natuklasang impormasyon na ipinapamahagi ng mananaliksik. So, ang sunod naman ay, ang mananaliksik ay kailangang siguraduhin na ang nakakalap na impormasyon ay tugma sa paksa na kanilang pinag-aralan. So, ang pagsiguro na ang nakakalap na impormasyon ay tugma sa paksa ng pananaliksik ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusuri at pagsasaliksik. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng datos at impormasyon na inilalabas ng mananaliksik ay may kaugnayan sa kanyang layunin at pangangailangan sa pagsusuri. So, ang mga mananaliksik ay dapat maging maingat sa pagpili ng mga sanggunian, eksperimento o datos ng kanilang gagamitin. Dapat itong makatugma sa kanyang research question o problemang isinasang-alang-ala. Ang hindi wastong impormasyon ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon at konklusyon na maaaring mapagdulot ng kawalan ng kredibilidad sa kanyang pananaliksik. So, mag-ingat sa pagsusuri at pagpili ng mga sanggunian ay nagbibigay daan sa mananaliksik na mapanatili na kalidad at integridad ng kanyang trabaho. Kasama sa responsibilidad ng isang mananaliksik ang pagpapatunay na ang impormasyon na kanyang ginagamit ay may sapat na basehan at may kaugnayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Daisilyn Lavinia. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa katangian ng isang mananaliksik. Isa dito ay sa pagsasagawa ng pananaliksik. Mahalaga ang pagkaroon ng balagkus upang mas maging organisibo ang pagsasama nito. Ang isang mananaliksik ay dapat handa at nabuong plano upang maging maayos ang daloy ng kanyang pag-aaral o pananaliksik. Ang pagiging handa ay isa sa mga responsibilidad ng pananaliksik ay maging tapat, porsigido, matatag, at mahinahon sa paggawa ng pananaliksik. Tungkulin din nito ang pananaliksik na sundin ang mga batas sa paggawa ng pananaliksik. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Harold de la Vida. Ako ang huling tatalakay ng ating topic ngayong araw. So, maging sensitibo sa pagpili ng gagamiting mga datos. Ito ay napakahalaga sa proseso ng pananaliksik kapag isang mananaliksik ay sensitibo sa pagpili ng datos. Ito ay nangangahulugan na siya ay maingat at mapanuri sa pagpili ng impormasyon na gagamitin sa kanyang pag-aaral. Ang pagiging sensitibo sa pagpili ng datos ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanilang kredibilidad, kaalaman at pagiging naayon sa layunin ng pananaliksik. Dapat isinalang-alang ng mananaliksik tulad ng mga kredibilidad ng datos, relevance o kaalaman, bias, pakikinig sa mga boses ng mga participant, at pag-iwas sa paglapat ng sariling opinion. Sa ganitong paraan, ang pagiging sensitibo sa pagpili ng datos ay nagpapalakas sa kalidad at integridad ng pananaliksik na nagreresulta sa mas makabuluhang mga konklusyon at rekomendasyon. At ang sunod, alamin ang limitasyon ng pananaliksik na sa ganon ay hindi ito masobrahan o lumayo sa paksa. Ang tungkulin o responsibilidad ng isang mananaliksik na alamin ang limitasyon ng kanilang pananaliksik ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maingat na pagsusuri sa mga potensyal na hangganan o limitasyon sa kanilang metodolohiya, saklaw ng datos at iba pang mga aspeto ng pananaliksik. Maaari rin nilang makonsultahin ang mga eksperto o conduct ng mga pre-test o pilot study at suriin ng mga naunang pag-aaral
kaugnay sa kanilang paksa upang masuri na ang mga posibleng limitasyon at makahanap ng mga paraan upang ito ay malampasan. Sa ganitong paraan, maaari nilang masiguro na ang kanilang pananaliksik ay manatiling nakatugon sa paksa at hindi masobrahan o lumayo mula dito.